Another day, another J. Fern's wife story. Magandang sikat ng araw kaya inutusan ni J. Fern si Richard na magpaligo ng mga manok. Tamang-tama kasi dahil pinurga nila ang mga manok kahapon. May mga stag na bagong harvest si Richard na galing sa range area, tamang-tama ay mapapaliguan na rin. Mamaya naman pagkatapos matuyo ng mga bagong paligong manok ay tuturukan naman nila ng vitamin B complex. Ganyan lang lagi ang ginagawa namin para mapanatiling malakas ang resistensya ng mga manok namin at malulusog. Pagkatapos purgahin ang mga manok ay pinapaliguan namin, depende na lang kung mainit ang panahon. Kapag maulan, pagkatapos naming purgahin ang mga manok ay binibigyan na lang namin ng vitamin B complex, hindi na namin pinapaliguan. Ganyan lang lagi ang routine namin para mapanatiling healthy ang mga manok. Itong isang baby stag namin na nasa multi-purpose pen ay matapang na at nanunusik na ng kasama niya, kaya ang ginawa namin, ibinalik na namin ang partition para hindi na sila laging nag-aawayan. Matapang na yung isang baby stag namin na anak ng aming bulik at possum sweater broodhen. Kaya balak nang dali niya ni J. Fern doon sa range area pagkatapos na i-harvest ang mga stag na nandun. Pinagsama ko sa isang pinto yung matapang na baby stag at yung isang pulet na matapang din. At yung tatlong pulet at isang baby stag na laging inaaway ay nasa kabilang pinto naman para hindi na sila magulo. Yung mga nakataling stag dito sa gilid ng bahay namin ay nililipat namin doon sa likod at nilalagay sa scratch pen dahil mainit ang singaw dito kapag tanghali. Bago pumunta si J. Fern sa manukan ay inilipat muna niya ang mga manok dito sa gilid doon sa likod at inilagay sa scratch pen. Ibinili niya na lang sa akin na kapag uulan na ay ilipat ko na sa talian ang mga manok para hindi mabasa. At nung kumulimlim na nga ay isa-isa ko nang itinali ang mga stag dito sa gilid para hindi sila mabasa ng ulan. Kinabukasan ay maganda ulit ang sikat ng araw kaya inalpasan ni J. Fern ang mga manok na nasa multi-purpose pen. Ilang araw na rin kasi silang hindi naaalpasan kaya mainit na ang katawan ng mga manok, kailangan na nilang pumulpog. Yung baby stag na anak ng bulik ay mainit na nga ang ulo, na mamalo na ng mga kasama niya kaya inalpasan muna ni J. Fern. Mukhang early maturing nga itong anak ng bulik dahil matapang na. Nagkagulo na nga ang mga manok nung binuksan ni J. Fern ang pinto ng multi-purpose pen, nagliparan na ang mga manok at yung iba ay nakaliban pa sa kabilang bakuran. Nasaan na yung isa? Yan, bumaba dun sa kabila. Nahabol ng tatsaw. Yun. Wala, baka lumabas. Sa kalye. Dahil hinabol ng tatsaw yung pulet na nakaliban sa kabilang bakuran, ay lumipad ulit pabalik ang pulet at sa bubong ng kubo nga ito napapunta. Hinayaan na lang namin siya dyan sa bubong at hindi na namin itinaboy para bumaba dahil baka lumipad pa papunta sa kalye, mahihirapan lang kaming hulihin yan. Yan, kagulo na naman sila. Sobrang magulo nga at maingay dito sa likod ng bahay namin kapag inaalpasan namin ang mga manok na nasa multi-purpose pen. Kanya-kanya na nga silang pwesto para makapulpog dahil sobrang init na ng mga katawan nila. Habang nagvi-video nga ako, may narinig na lang kami ni J. Fern ng lagapakan. Kinuha ko nga agad itong anak ng bulik dahil lumalaban na doon sa stag na nakalagay sa scratch pen. Nagalit na nga siya nung kinuha ko siya kaya pinalo niya ako at tinusik sa braso. Hindi na nga ito pwedeng alpasan kaya binalik ko na ulit siya sa multi-purpose pen. Kaya hindi namin talaga inaalpasan. Ano lang nangyayari? Kinurit ako. Mukhang galit na galit nga siyang ibinalik ko siya sa multi-purpose pen at dyan nga siya lumaban sa stag na nakalagay sa scratch pen. Yung mga pulet namang kasama niya ay mukhang magpapababa na rin dahil nakakak na. Yang dalawang pulet na yan ay papuro namin sa aming 7 times winner broodcock. Mapapalitan na namin ang aming 7 times winner line broodhen dahil may edad na sila.
ilang araw pa nga ay ililipat na namin itong mga cockerels na to sa range area para mas malawak ang kanilang nagagalaan para tumigas ang kanilang mga katawan. Masikip kasi dito sa likod namin at meron din kaming mga nakataling stag dito na kapag lumalapit sila ay tinutusik sila. Ang maiiwan na lang dito ay yung mga cockerel at mga baby pullet na papuro namin sa aming 7 times winner broodcock. Ayaw nang dali ni Jayfern doon sa range area para matutukan namin ang pag-aalaga. Kaya sasanayin na muna naming alpasan dito ang mga baby pullets at mga cockerels para hindi na sila manibago kapag inalpasan namin sila sa range area. Mas maganda rin kasi pag doon sila inaalpasan dahil nakakatuka sila doon ng mga damo at mga insekto. Nababanat din ang kanilang mga muscle dahil malawak ang kanilang takbuhan at liparan doon. Ito, kanina pa ito dito. Yan yung matapang. Binalik doon sa multi-purpose pen. Kailangan makapulpog ang baby stag na ito kaya inilagay ni Jayfern sa scratch pen. Hindi na siya pwedeng alpasan dito dahil lumalaban siya sa mga stag na nandito. Maglilimang buwan pa lang ang baby stag na yan kaya malambot pa ang buto niyan, baka siya mapilay. May gasgas yung ano niyan yun. At dahil nasa scratch pen nga yung nilabanan niya, natuklap ang balat nung maliit na daliri niya sa paa. Nagasgas ang kanyang daliri. Kaliwa. Ayan yung anak ng amin 7 times winner. Broodcock. Magkasama sila sa multi-purpose pen. Isang araw pero pinag-iwalay na namin at ito matapang na. Ay, mas matanda naman yan kaysa doon. Pero early maturing ito. Anak pala ito ng bulik at yung pusong sweater na brood hen. Yan ang dalawang anak ng aming 7 times winner. Inbreed silang dalawa. Itong babae, kawing ang paa ngayon. Pero nung pinanganak yan, normal yan. Pagkababa namin sa kanila sa incubator, after 1 day ay inilagay na namin sila sa folding. Mahilig silang sumiksik sa gilid ng folding na may maliit na butas. May brood hen kaming alpas noon, tinuka ang isang sisiw at nadali nga ang kanyang hita na bali. Nagtataka ako bakit shop ng shop, hindi na siya dun makatayo sa gilid. Nabali pala ang hita niya kaya nakayup-yup na lang siya sa isang tabi. Pero after ng ilang days ay nakakatayo na siya at pag naglalakad siya ay patalon-talon. Hanggang sa hindi na namin namamalayan ay nakakalakad na ulit siya ng normal. Yun nga lang napansin namin naging kawing na ang kanyang daliri sa paa. Nagkalaman na yung nabali niyang hita kaya ngayon normal na siyang maglakad. Ang ganda ng init kanina pero ngayon ay nangungulog na. Kada umaga nga ay maganda ang sikat ng araw pero pagdating ng tanghali ay kumukulimlim na nga at umaambon pa. At dahil makulimlim, humuhuni na rin ang mga kulisa pakalayata gabi na. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you in my next video. Bye!